Magandang oras mga kart lover, mga kababayan. Nako, mga DDS vlogger, mga pro Duterte vlogger ay nagumpisa ng magtatago, naghahakot na ngayon eh. Tatago na sila, lalo na yung mga hardcore talaga. Kasi ipapatawag na sila ngayong second week ng January. Ito yung kanilang bagong New Year. Dahil sa palaging paninira nila sa mga senador, lalo na dyan sa Congress, sa Quadcom, lahat dyan binibira talaga ng mga Duterte vloggers. Ngayon, yung mga Duterte vloggers na yan, hindi naman talaga si Digong ang nagsisweldo niyan, kundi ang China. Yan ang tinatawag na China trolls, China farm trolls. Yan ay napakarami niyan, nasa 10,000 mahigit na Pilipinos na tinatawag na bagong makapili, yung binibinta nila ang Pilipinas at sinisiraan nila ang gobyerno. Sila ay maka-China dahil sa siniswelduhan ng mga ito ng nasa 60,000 a month ng China. Malaking sweldo ito, kaya tumitira talaga sila araw-araw. Yan ang kanilang trabaho, at kung masara yung kanilang YouTube channel, ay gagawa sila muli ng bago. Ayan, so totoo yan. Mamaya maghanap ako ng ebidensya na meron talagang mga farm trolls sa Pilipinas na siniswelduhan ng mga narco or pugo or ng China or tinatawag natin na mga DDS. So sorry sa inyo mga ka-vlogger na DDS. Mag-ano na kasi kayo, kumambyo na kayo eh. Kasi manganganib yung channel nyo, at hindi lang yan, baka makulong pa kayo. So eto si Abby, Mike Abby, isang respetadong broadcaster, member ng KBP ito. Kapag ikaw ay isang tunay na broadcaster, kailangan meron kang lisensya galing sa KBP. Katulad ko, ako rin ay membro ng KBP, ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at meron kaming mga panuntunan dyan, mga ethics in broadcasting. Kaya hindi basta-bastang bumibira tayo. Tayo'y medyo nasa kalagitnaan lang palagi. Okay, atin na panoorin, pakinggan si Mike Abby sa kanyang mga opinions. Eto na po, 3 komite ang mag-iimbestiga diyan sa Kongreso sa kanilang pagbabalik after nitong Christmas season at pagpasok nitong ating bagong taon. Kailan balik nila? January 12 or 13. Ang komiting ito ay mag-iimbestiga tungkol sa mga fake news at paninira ng mga vloggers sa reputasyon ng mga politiko, especially sa Kongreso. Hindi na po mapalampas ni Congressman Ace Barbers ang patuloy na paninira at lalo pang lumalala. Sisilipin na ng Kongreso kung anong batas ang nalulusutan nitong mga vloggers na fake news at ano ang pwedeng magawa nilang batas kung kinakailangan. Ang pinaka-reyna diyan ng fake news ay yung si Maharlika Buljakan yung nasa abroad, nasa US, nagtatago. Yan ang pinakareyna ng mga Buljakan na yan, na laging tinitira si PBBM, ang gobyerno. At mayroon pang isa dyan na taga Isiminay, 2 pala, isang babae, isang lalaki, tinitira talaga. Binobroadcast pa ewan ko lang kung mayroong mga KBP license ang mga yan. Hindi yata alam ang ethics ng broadcasting. Merong etiquette ito merong ethics ang broadcasting. Hindi pwedeng laging nagmumura, at hindi pwedeng magmura, di ba? Okay, so ito kay Mike Abby ay kanyang opinion lang din ito, pero totoo ito na ngayong January 2nd or 3rd week of January ay papatawag na ang mga vlogger na ito. Ito yung mga sikat na vlogger na palagi niyong pinanood. Kaya yung mga utak na mahina na mga utak ay na-convert nila into DDS supporters. Kasi inuulit-ulit nila Conditioning yan, mind conditioning. Kung ano mang mga mali na pinag-ulit-ulit ang pagsabi ay pwedeng magiging totoo. Kaya yan na yung nangyari. Bakit nagkaroon ng maraming DDS supporters na kung meron tayong magandang balita sinasabi nila fake news Fake news ba yung nanggaling sa mga channel na legit na news, and then binigyan lang natin ng reaksyon? Ganyan kasi ang kanilang
utak ay occupied na yan ng pera. Kasi iniisip nila sweldo na naman galing sa China. So Chinese farm trolls ang tawag diyan, mga trolls. Sinisweldohan talaga yan. Kaya ang maganda kina barbers, kumuha sila ng isang membro ng trolls ng China, sweldohan nila at pakantahin nila. Whistleblower ang tawag diyan. Para malaman ng modus diyan. Sa nabasa ko diyan ay nasa 50 to 60,000 ang sweldo ng bawat isa diyan eh. Kapag merong vlogger na umabot ng 100k subscribers, 100,000 subscribers, eh pwede na raw maging trolls. Magiging troll ng China. Bakit ba gumagawa ang China ng trolls? Gumagawa sila para sirain ang gobyerno ng Pilipinas. At kapag masira na ito, makondisyon ang utak ng mga tao na ibalik si Digong, si Duterte. At kung maibalik yun, happy-go-lucky na naman ang mga Chinese. Balik na naman ang pugo, balik na naman ang napakaraming druga sa Pilipinas. Okay, balik tayo kay Mike Abbey. Ang mga committee ito ay ang Committee on Public Information, Public Order, kasama ang Committee on Technology. So, papatawag din dito ang Department of Information and Communication Technology at iimbitahan ang mga vloggers identified na nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Congressman Barbers, identify nila yung mga vloggers o yung tinatawag na narco vloggers or pogo vloggers. Bakit nila tinawag na ganon? Ang duda at pagdududa ng mga kongresista ay may pondo, kumikita, may nagpipina sa mga vloggers na naninira ng personal sa mga kongresista at sa ating gobyerno. Kaya tinawag nilang narco at pogo vloggers. Kasi yung narco politics, narco vloggers, yan po yung maaaring kumikita at ginagastusan ng mga sindikato. Ayan, so totoo talaga yan, yung sinabi ni Mike Abbey, na ang sindikato nga, ang pugo. Ang pugo naman ay sangkot din yan sa druga. Parang isang grupo lang yan na nagpapaikot lang ng kanilang pera dito sa Pilipinas. Dalawang pangalan, drug lords at pugo, pero isa lang yan. Lahat yan Chinese. At sila talaga yung nagsweldo sa mga trolls na yan, sa mga trolls. Kaya meron akong ibahagi dito na na-search natin sa internet na isang babaeng sinisweldohan ng China para magiging troll at sisiraan niya palagi kung sino man yung ituturo ng kanilang boss na nasa upline. Parang ano kasi yan, pyramiding. Merong isa doon na magsasabi na okay, siraan nyo ngayon si Barbers itong araw na ito, bukas si Abante naman, sa pangalawa ay si Fernandez naman. So ganyan yan. Akop naman, PBBM naman, ganyan. So sila lahat nagtrabaho dyan dahil sa sweldo na 50 to 60,000 pesos a month. So maganda na rin na sweldo, pero galing kasi yan sa masama, yung pera na yan galing sa droga at galing sa illegal, galing sa pugo. Kaya tinatawag sila na narco vloggers. At hindi naman si Digong ang nagsisweldo niyan, pero tinatawag sila na DDS vlogger. Kasi ang anti-gobyerno ay DDS eh. Pero iba ang nagsisweldo niyan. Yun na nga yung sinabi ni Mike Abbey na pwede yung grupo ng narco ng China, narcotics, at itong pugo, grupo ng pugo ng China pa rin. So in one word, China ang nagpasweldo sa mga farm trolls na yan. Alright, so ito ang article na mabasa natin tungkol sa mga farm trolls. Well, dito sa video ito ay atin malaman ang tungkol sa mga trolls at political vloggers na ito. Atin panoorin. Sa mga huling araw ng kampanya, mas pinatindi ang mga estratehiya ng mga kandidato. Hindi lang sa traditional media tulad ng TV, radyo at dyaryo, kundi pati na rin sa iba't ibang social media platforms. Lalo na't napakalaki ng bilang ng mga kumukuha ng impormasyon sa social media.
Sa Facebook, umabot na sa 83 million ang active users sa Pinoy. 56 million naman sa YouTube. 35 million users sa TikTok. At 10 million users sa Twitter. Sa survey ng social weather station sa SWS, 51% ng mga Pilipinong hirap tukuyin kung ano ang fake news. At 70% na nagsabing isang seryosong problema ang fake news. Kung halimbawa ikaw ay bombarded, ikaw ay nalunod ka sa dami ng fake news, tapos hindi mo nakita na may fact-checking doon, problematic yon. So ang nangyayari, you become a hardcore, diba, solid, alright, na supporter. Ayaw mo nang makinig. Ito, troll farms, trap for pro-China narratives. Ito na artikulo, ating basahin. So ito, Manila, Philippines, the Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms. Itong troll farms, katulad yan ng Pugo. Isang gusali, isang building na punong-puno ng mga gagamit ng computers. Ito yung mga recruit ito, mga trolls ang tawag. At makikita nyo sa isang gusali, sabihin natin 4 na palapag, mayroong 2,000 ka trolls. Lahat yun, mga tao yun na nag-operate ng kanya-kanyang computer. What is important is we get our paychecks and we deliver on what they ask, she said. So pera-pera lang talaga. What is important is cheque. Cheque lang daw. At ma-deliver ang gusto ng kanilang amo, okay na yun. Si Sharon. Si Sharon yan. A troll in the Philippines can potentially earn anywhere between 30,000 to 100,000 pesos every month. So, kapag mahina ang trolling niya, ang mga views sa kanyang YouTube or Facebook, ay 30,000 ang kanyang sweldo to 100,000. Okay, so yan talaga ang sweldo ayon sa artikulo na atin binasa. Yun, si Sharon ay isang farm troll ng DDS. Yung DDS, bansag lang yan. Pero actually, ang architect niyan, ang gumawa talaga niyan ay mga Chinese. Pero alam yan ni Digong na meron siyang mga trolls na pro Duterte. Pero ang nagbayad niyan ay China. It's either Pugo or talaga ang gobyerno ng China para sirain ang gobyerno ni PBBM kasi anti-China para ibalik nila si Digong. At kung maibalik na si Digong, balik saya na naman ang China kasi wala nang magbabawal sa kanila dyan para agawin ang WPS. At hindi lang yan, babalik ang druga ng magnetic lifter na tuni-tunilada at babalik din ang Pugo hubs sa buong Pilipinas. Kaya pagising natin ay mga Chinese na yung nasa mukha natin kapag ibalik pa natin yung mga Duterte na yan. Okay, so napakasamang balita, napakasamang start of the new year para sa mga DDS vlogger. Kaya marami ng DDS vlogger ngayon ang kumambyo, bumaliktad agad sila. Ang kanilang content ay okay daw, maganda daw si PBBM, okay daw yung gobyerno natin. Yun ang kanilang ngayon, mga content. Bumaliktad para hindi sila mahuli daw, hindi mapanood yung channel. Huli na Noong pa kasi yan, November pa ng nakaraang taon, ay tinitingnan na yan ng Kongreso kung sinong mga vlogger ang talagang naninira sa gobyerno at pro-China. Pro-China, kasama dyan si Robin Padilla, pro-China yan. At yung si Harry Roque naman, Harimaw, yun ang hari ng mga DDS vlogger. At yung si Buljakira naman, na may puting ahas at kuting, yun ang queen of the DDS vlogger. Kaya hindi lang yun mahuli kasi nasa Amerika. Pero kapag yumapak siya sa Pilipinas, ay kulong siya. Di ba kaya kayong mga DDS vlogger diyan, bakit ba talaga ganyan ang stand nyo? Pilipino tayo dito tayo sa Pilipinas, dito tayo kakampi sa totoong Pilipino na nagbibigay ng pagmamahal sa bansa. PBBM yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Switch na, cambio na kayo. PBBM na. Tayo baka mahabol pa. Alright? So ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Happy New Year sa lahat ng mga DDS vlogger.
sa ating mga kababayan at sa ating mga ka-art lover. Hanggang sa muli, paalam.